dear beloved, Boss Mike Cervera. Eto na ho mga kababayan, Harry Roque nadulas na ang korupsyon. Umano ay nangyari sa... Alam nyo, totoo yan. Yung katotohanan lalabas sa mga bunganga nila. Di po ba? Nangyayari po talaga eh. Di ba? Tampo ako, wala akong bag. Anong bag? Hoy! Anong bag ang sinasabi mo? Di ba binigyan na kita? Di ba ba? Hindi ka pa ba nakakatanggap ng bag? Di ba binigyan? Uy, binigyan kita. Yung galing duty free nung nagpunta ako ng ibang bansa. Kita nyo, ganun ako kagalante mga kababayan. No? Ang mga pinamimigay ko, yung mga branded. Bumibili ko sa duty free. Pinamimigay ko sa mga vlogger na mababait. Di ba? Pag hindi ka mabait, alam mo na, hindi ka magkakaroon kay Mike Cervera. Di ba? Sasabihin, bakit wag niyo akong pakialaman. Kayo. Yung mga inggitera, mga itsyosera na mga pangit naman kayo. At iba naman yung, di ba? Di ba bilang ikaw ay may mabuting kalooban, ano mo naman yun? Prerogative mo na kung sino yung gusto mong bigyan. Di ba? Kayo naman eh. Gusto nyo bang ikwento ko pa yung ubasan? Ng inyong maunawaan kung paano yung bibigay ng trabaho dun sa mga nakatambay? Di ba no? Ganon. Tandaan nyo yan. Di ba? Siguro, di ba? Yung mga pangit direct. Yung mga inggiterang itsuserang, ang lalaki ng mga tiyan. Tapos, pag nakita mo mga mukha, burog naman. Di ba? Kahit magsuot ng salamin, makikita mo pa rin ang kapangitan. Sinisita pa. Sabi ba naman eh. Tingnan nyo. Pili lang yung binibigyan ni Mike Cervera. Anong pakialam nyo? Kung sila yung gusto kong bigyan. Di ba? Kayo, tingin ko naiinggit lang kayo sa kabutihang loob ko eh. Inggit ka, no? Di ba? Iinggit kayo. Ganito lang yan. Bilang ako yung nagbibigay at pera ko yung ginagamit ko, karapatan ko kung kanino ko ipamigay yan. Tama? Di ba, Tommy? Buti na lang, dumating talaga si Tommy, Bumuelo pa. Di ba? Karapatan at nasa sa isang tao na nagbibigay kung sino. At dapat magpasalamat kayo, gano'n. Di ba? Di yung maiinggit pa. Inggit ka, no? Di ba, Ninang? Naiinggit ka ba? Di, hintayin ninyo, baka sakali sa susunod, kayo naman. Di ba? Malay nyo, hindi yung, hindi tayo binigyan. May pinipili lang. Di ba? Anong pakialam nyo? Anong paki nyo? Sa long hair niya. Long hair si Harry Roque. Di ba? Wala kayong paki. Gumawa rin kayo ng mabuti sa kapwa. Sasaludo ko, gano'n. Diba, JC, no? May mga gano'n kasing tao. Na para bang akala mo may ambag sila sa kayamanan mo. Na kailangan diktahan ka sa kung meron ka. Ganon, hindi pwedeng ganon yung sa akin, Hindi pwedeng ganon. Hindi nakita ni Direk Freddy. Direk, tingnan mo, yung blessing sa atin, di ba? Tingnan mo, Direk, tingnan mo. Papakita ko kay Direk, Direk, tingnan mo, Direk, yan, di ba yung blessing ko ngayon, kita mo na. Next month, alam mo na, Next month, alam mo na, Di ba?
Yan, mga blessing kasi mabait tayo. Oh, nakikita yan ni bro. Lord, thank you sa mga blessing mo. Tsaka matuto kayo magpasalamat. Hindi yung daldal na dakdak kayo ng dakdak, manira ng kapwa. Di ba? Walang ganun, walang mapupunta niya, maniwala kayo sa akin. At kailanman, ang mga mabubuti na sumusunod sa Ama ay ipagpapala kahit batuhin, sibatin, barilin, ay hindi tatalab sa mga tunay na anak ng Diyos. Tama? Amen? Amen! Diba? Oh, may kasunod pa yan. Bagkus sa ginagawa ng mga masasama, ang mga taong mabubuti na kanilang tinutusta. Ano ba yun? Ano? Ang lalalim kasi yung mga nababasa ko sa Biblia, no? Oo. Ibig sabihin pababawin mo, Boss Mike. Ang mga anak na mabubuti ay siyang pinagpapala at ang mga nambubuli ay siya namang lalong ibinababa. Eka nga mga kababayan, sabi sa banal na kasulatan, ang taong mapagmataas ay siyang binababa at ang nagpapakababa ay siyang itinataas. Amen! Amen! Ganon. Kasjay. Kunayo Diba? Yan sinasabi ko, hindi nila alam yung mga ganyan. Kita nyo mga kababayan. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Kahit konti lang yung nanonood sa atin, kada isang tao, kada ano ka ba yun? Ano ba tawag doon, Derek? RCPM ba yun? Umaabot ako ng halos kung sa inyo mga 150, 250 ganon. Ako kasi umaabot ng halos 10 pesos. Ganon. Ganon ako pinagpapala kasi sabi nila, itong vlogger na to, gwapo. Kahit si YouTube, nagagwapuhan siya rin, baka alam nyo. Kaya kung nung panahon pa ng dinosaur, nagbablog na kayo, at hindi nyo pa rin namimit yung namimit ni Mike Cervera, tigil nyo na yan. Kung hindi nyo pa namimit yung namit ni Derek Freddy, maniwala kayo, tigil nyo na yan. Hindi kayo para dito. Hindi kayo para dito. Di ba? Wala Wala. Biruin nyo, panahon pa ng dinosaur, yun at yun na rin ang ginagawa nila. Kapag ka may gwapong katulad ko, sisiraan nila. Paano yun? Di ba? Paano yun? Ito, sikat. Sikat. Nako, sakyan natin to. Gwapo pati. Di ba? Wala. Hindi mangyayari yun. Kita nyo mga kababayan nung sinira-siraan tayo nung araw. Naalala nyo ba yon? Di ba ang daming nag-unsubscribe sa akin noon? Tanong nyo kay Direk, baka nga pati si Direk nag-unsubscribe sa akin yan Ano nangyari? Ay, kita mo naman, Direk pinartidahan natin. Back to zero tayo. May 200,000 na tayo. Kasi 135 lang tayo nun Parang yung subscriber mo na 135 tayo nun. Maalala ko. Ay, wala. Siniraan tayo. Ay, baka mga kababayan, 10,000 mahigit yung naglayasan Ano nangyari? Kita mo, sabi ni bro, anak, huwag kang mabahala sapagkat alam ko ang iyong ginagawa. Kaya ang pagpapala ay aking ibibigay. At sa mga taong mga hangal na hindi nila alam
Kung ano ang iyong tunay, siyang aking parurusahan. Kita nyo, mga kababayan, pinarusahan. Hindi na nakaangat eh. Biruin mo, magla-live ka. Ilan nanonood? Swerte na kapag naka-50. Lang yan na yan, oh. Biruin mo, panahon ka pa ng dinosaur. Di ba, no? May pet service. Oo, 135, binabot ko. Kita nyo? Di ba? Ay! Tinihira ko yan si Boss Mike. Alam nyo, syempre! Ako naman alam nyo naman ako, mga kababayan ko. Parang si Pangulong Bongbong. Normal lang ho na meron hindi matutuwa at may matutuwa. At masusumpungan nila balang araw. Yung pong katunayan at totoo. Oo, na si Mike Cervera ay isang totoong kaibigan, kumpare, kumare. Di ba, Mare? Ay! Mare! Alam mo na, di ba? Dito na nga tayo, pwede ba? Antok na ako sa totoo lang. Nag-i-enjoy kayo. Pag nag-i-enjoy kayo, mga kababayan, yan po yung kasiyahan naming mga vlogger. Tanong nyo kay Direk Freddy. Tanong nyo. Kapag nag-i-enjoy po kayo sa channel, yan po yung kasiyahan namin. Opo, ha? Tigil na natin yan. Pwede ba? Seryoso na tayo. Para naman schedule ko ngayon eh. Schedule ko ngayon, baka mamaya. Ay magkaroon na ho ng dinuguan sa isang araw. Yari na. Maano tayo? Malilipasan tayo. Eto na. Mga kababayan, oy, Tommy. Good night Good night daw si Tommy. Aalis na yata. Eto na. Grabe to si Rocky. Rocky! Pero yung panawagan nyo po dun sa November 30, is it a move against the administration or dun sa anti-corruption po? Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni kita nyo! Napahinto siya, mga kababayan. Alam nyo kung ano laman ng isipan at kalooban, yun po talagang lalabas madalas sa bunganga. Mahirap po talaga na magkunwari. Opo, mahirap magkunwari. Talagang madudulas at madudulas ka eh. So, totoo lang, experience ko yan. Eto mga kababayan, malamang karamihan na experience na rin to. Di po ba minsan kapag ka may kulasisi kayo. Di ba? Pag may kulasisi kayo. Eto, lesson learned to mga kababayan ko. Pag may kulasisi kayo, huwag niyong pag-iibahin ang katawagan. Di ba? Parang ganito yan eh. Halimbawa, iyong asawa, jowa, ang tawag mo baby. Tapos pinalitan mo sa isa. Ang tinawag mo sa kanya babe. O kaya, love. O kaya, babe, love, mahal, ganon. Mga kababayan, maniwala kayo, mapagbabaliktad nyo yan. Di ba? Ang tawag nyo dun sa kasama nyo sa bahay, yung tunay, babe. Butik na yan, matatawag nyo, love! Puta! Nako! Di ba? Parang ganun yun. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Tama? Tama? Sino naka-experience sa inyo? Kasi mga kababayan, dati, experience ko yan Diba? Buti na lang napapalusot ko Diba? Sabi nung anong love? Ano yun? Ano yung narinig kong love? Ano yung narinig kong love? Hindi. Sabi ko, love na love kita, babe! Diba? Magaling ka magpalusot Anong love? Sino yung love na tinatawag mo? Ikaw! Love! Love na love kita, babe! Di mo ba narinig? Bingi ka! Diba? Yan yun, mga kababayan. Tulad ni Roque. Kung anong katotohanan, siyang lumalabas sa bunganga niyan.
Kung tatlo, ba mapag-rumble mo yung katawagan nyo, ano? Di ba, no? Iba eh. Kita nyo mga kababayan, no? Oh, tatawagin nyo. Oo, matutulog na lang kayo. Huwag nyo, ano yun, ha? Yung matutulog na lang kayo. Tapos, yung bang kapaguran nyo, oo, madadala nyo yun sa pagtulog. Ay, managinip kayo. Masabi nyo, mahal. Di ba? Habang kayakap nyo yung tunay, mahal, mahal, mahal. Di ba? Papaano nyo? Palusutin nyo. Mahal. Anong mahal? Ano mahal? Mahal na mahal kita, babe. Ganon. Ay, nako. Kaya kayo, mga kababayan, huwag nyong gagayahin to. Eto ha. Huling-huli sa bibig niya. Sa totoo lang, yung mga nangyayari, yung katotohanan, huling-huli sa bibig ni Roque, no? Di ba? Ang dami kong tatapikin, mga kababayan, biruin nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami pa. Ang dami pang nakapila, mga kababayan ko. Kaya lang, anong oras na, Oo. Puyatan ito, Wag na tayo matulog, ganon. Eto pa sana, ang ganda nito. Bukas na lang, Kay Pangulo. Si Pangulo hindi eh. Kita nyo to, mga kababayan, tatapikin natin to. Eto. Siguro yun yung turing niya kay Pangulo. Si Pangulo hindi eh. Wala sa kanya yun eh. Talagang work lang ang Pangulo when it comes to VP Sara. Hindi naman niya tinuturing na kaaway. Really. Diba? Siguro si VP Sara baka. Ganun yung turing. So kung paano kung nape-personal ko ba? On my part, hindi ko naman siya pinipersonal kasi lahat naman ng tinatapi ko kay VP Sara. Kung ano yung sinabi niya. Correct, kita niyo mga kababayan ko. Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi ho nagtatanim ng ano yan, ng sama ng loob. Tandaan niyo, hindi nagtatanim kailanman ng sama ng loob si Manong Bongbong. Kaya nga ho mga kababayan, yung mga nagsasabi, naduwag daw yan, hindi ho, maniwala kayo. Di ba kayo nagtataka? Sabi ko nga noon, ano sabi ko noon? Ang sabi ko noon ay hindi nyo ba napapansin si Digong nakulong, si Kibuloy nakulong, etong si Bato tsaka si Bongo malapit nang makulong. Itong plano ng mga DDS, nagka-leche-leche na. Di ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka sa ibang pamamaraan ni Manong Bongbong? Di ba? Ganon, tatalakayin natin. At ito pa, mga kababayan, Sila talaga yung nagsimula niyan. I remember yung unang fake news sila, yung ginawa raw safest city in the world ni Duterte in Davao. Yan, mga kababayan, ito pa. Ito pa, mga kababayan ko. Ito pa. Yung palang safest city, ang Davao City, fake news pala. Fake news, mga kababayan, Yan po yan, pangalawa. Ito pa, nasa ombudsman na siya. Si Bongo, ultimo pamilya niya, ibebenta niya na. Ultimo pamilya, ibebenta ni Bongo para sa kanyang pansariling interes. Kung meron bang pagkukulang, kung meron bang irregularities dito sa mga proyekto ito, kasuhan niyo po. Kaya sabi ko nga, ako pa mismo, willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko. Kita niyo mga kababayan ko, kasi shoot sa banga ito. Sinasabi niya na lang yan, kahit pamilya ko, kasuhan niyo. Unggoy, damay ka talaga. Damay ka sa kaso. Eto, naalala niyo ba to? Naalala niyo? Alam ko. Kahit na wala akong direktang komunikasyon. Mali, eto pala. Ito. Dati pinagtatawanan ng mga... Tingnan niyo mga kababayan yung style ni Bongo, Mga kababayan, eto naman, nung panahon ni Lenny, pinagtatawanan nila yung palugaw. Ngayon, siya namang ginagawa ni Bongo, maka-epal lang. Boy, breaking news! Dati pinagtatawanan ng mga DDS ang lugaw. Ngayon, si Mr. Super Ghost Health Center, Malas at Kupit,
namimigay na ng lugaw. Sir, Correct. at sa mga DDS, bakit tahimik kayo ngayon? Nasaan si Goteza? Ang nga. star witness ng mga DDS. Ngayon nga, nililinis nyo na ang pangalan ni Zaldico, yung mga DDS vloggers. Gusto nyo imbestigahan ang flood control at lahat ng corruption, pero dapat 2022 lang magsimula. Unfair naman yon. Dahil alam nyo, sa inyo nagsimula ang kaguluhan na ito. Correct. Mga Alino? DDS, nasaan na si Goteza? Di ba? Ito, politiko. Kita nyo, yung palugaw ni Leni Robredo noon, abay, siyang ginagaya na itong politiko na yon. Itong si sino ba to? From Pugak to Jackma. From ordinary to extraordinary. From nothing to something. Et cetera, et cetera. Ganun. Sa mga kababayan, nag-enjoy po ako ngayong gabi. Sana'y nag-enjoy din po kayo. Oo. Maraming salamat sa kasiyahan. Maraming salamat sa mga ngiti, sa tawanan. Ano po? Sana'y ganito lang hulagi tayo. Good vibes lang. Makalimutan ang lahat ng problema. Alam ko po, marami sa inyo yung mga OFW na may mga pinagdadaan ng sari-sariling mga problema. Pero sana makaibsan man lang kahit papano ang oras sa bawat mga live natin. No? Maibsan yung mga nararamdaman ninyo, isipin ninyo, masayang-masaya na po ako doon. Ano po? So paano mga kababayan? Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdarasal natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.